Isa pong Sangguniang Kabataan Councilor na lasing daw habang nagmamaneho, inararo po ang 6 na katao. 3 po rito ang patay, 2 kritikal. May update ang Bombo Radio Cebu. Patay ang 3 individual habang 2 naman ang nasa malubhang kondisyon at isa ang sugatan sa aksidente na kinasasangkutan ng 3 motorsiklo at isang SUV sa Barangay Valladolid, Carcar City, Cebu noong araw ng Linggo, Oktubre 20, 2024. Kinilala ang mga biktima na si Claudette Powao Tubilla, 22 taong gulang, Ian Flores, 21 taong gulang, Ronel Medina, 23 taong gulang na pawang idiniklarang dead on arrival sa ospital matapos na tinulungan ng mga rescuers sa lugar. Kinilala ay iba pang mga biktima sa pinangyarihan na sila Alison Jose Santos, 27 taong gulang at Axel de la Serna, 18 taong gulang. Isa pang nasugatan ay si Tricia Nicole Monter, 22 taong gulang. Kinilara rin ang driver ng SUV na si Rob Joseph Orias na napaulat na lasing habang nagmamaneho. Ngunit maayos naman ito at walang anumang pinsala ang natama. Ayon sa investigasyon ng pulisya ng siyudad ng Carcar City, Cebu, napaulat na tinulungan ni Monter sina Flores at Santos na unang nakaranas ng aksidente sa naturang kalsada. Ngunit habang nagpapahinga ang 6 na driver at mga pasahero ng 3 motorsiklo ay biglang nabangga sila ng SUV ni Orias na nagdulot sa kamatayan at malubhang pinsala sa 6 na tao. Naiulat din na si Orias ay isang SK councilor sa Barangay Liboron na umani ng batiko sa social media dahil sa insidente. Lahat ng mga biktima ay ihindatid ng mga rescuer sa Carcar City Disaster Risk Reduction and Management Office patungo sa Cebu Provincial Hospital sa Carcar City, Cebu, habang ang suspect na driver ng SUV ay kasalukuyang nasa kustodiyan ng pulisya. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu, kang Teresa Medina, ang ina sa isang biktima na namatay, kung saan pahayag niya na sana sagutin ang gastos sa burol at iba pa para man lang sa kapayapaan ng namayapa niyang anak. Kung galing pa siya sa trabaho, pagdating nito, kumain siya, tapos siya kumain, nagbihis para malabas. Tunan lang namin na magtatang ng bilang. Issue ang hingiin na lang namin sa kanila yung shoulder na lang lahat ng gastos nito para madala namin sa Mindanao. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!